Magandang gabi po. Drum-drum ng mga kemikal na umunoy sangkap sa paggawa ng shabu ang nasamsam ng mga otoridad sa isang compound sa Parañaque. Pero ayon sa pulisya, aksidente lang ang pagkakadiskubre nila sa umunoy shabu lab nang tuwisin nila ang ilang magnanakaw. Walang nahuling suspect pero inaalam ng mga otoridad kung konektado may kinalaman ang umano'y shabu laboratory na yan sa naunang sinalakay sa Ayala, Alabang itong Enero. Nakatutok si Marisol Abduraman live mula sa lungsod ng Parañaque. Marisol. Mel, Mike, patuloy pa rin ang isinasagawang inventory ng mga otoridad, particular na nga dyan ang Southern Police District, ang PDEA, ang SOCO at ang PNP EDSOC dito nga sa isang warehouse sa East Service Road sa Parañaque, at ang warehouse na yan na nadiskubre ng mga pulis ay isa palang shabu laboratory. Sa basement ng warehouse na dito nga sa East Service Road sa Parañaque City, drum-drum ng mga hininalang kemikal na sangkap sa paggawa ng shabu ang bumungad sa mga otoridad. Aksidente itong nadiskubre kagabi ng may nahuling mga magnanakaw. Mike, tatlong mga magnanakaw kasi ang tinugis kagabi ng mga otoridad nang magreklamo nga ang katabing compound nitong ating kinaroroonan ngayon dahil may itinapon doon na isang kutsyon. Alam daw kasi nila na matagal na nga walang tao dito sa nasabing compound, kaya nung meron nga nagtapon sa kanila ng kutsyon ay agad nila itong itinawag sa mga pulis. Nagkaroon nga ng habulan at nang masundan nga ang mga magnanakaw ay dito nga nila naabutan at doon nga nila na-discover kagabi na isa palang shabu laboratory ang pinagnanakawan kagabi. Nagsagawa ng actual field testing ang mga taga-SBD at PDEA sa loob ng laboratorio at nag-positive sa methamphetamine hydrochloride o mas kilala sa tawag na shabu. Mga naglalakihang laboratory equipment din ang nakita sa basement ng bahay. Hawig ito sa mga ginamit noon na na-recover sa Ayala, Alabang noong mga nakaraang buwan. Pero patuloy pa rin itong kinukumpirma ng mga otoridad dahil mariban nga sa mga naglalakihang gamit, Mike, napakadami rin talaga ng mga chemical kanina. Sa katunayan, ayon sa mga otoridad, aabutin pa raw ng ilang araw ang kanilang inventory. Pahirapan, Mike, dahil nawala na nga ng main line ng kuryente dito dahil ang alam ng mga otoridad ay matagal na talaga itong pinagnanakawan. Kani-kanina lamang, Mike, ay dumating dito ang caretaker nitong warehouse na tumanggi siyempre magpa-interview sa atin at magpakilala. Ayon sa kanya, nitong Abril pa lamang daw ay nakapagbayad pa nga ang umuupa ng nasabing warehouse, pero nitong nitong May ay hindi na nga ito nagpakita, pero tumanggi na siya magbigay na ano pa mang impormasyon. Kasalukuyan na siyang hawak ngayon ng Parañaque Police na siyang isa nga sa mga nagsasagawa na nasabing operation. Alam mo, Mike, sa laki daw ng shabu laboratory na ito, Mel, kaya raw nito mag-produce ng 100 kilos, hindi bababa sa 100 kilos ng shabu sa isang linggo. Hindi pa rin nila matukoy sa ngayon kung magkano talaga ang amount ng mga confirm na shabu na kanilang nakita kanina based nga sa kanilang testing na isinagawa. Hindi pa dyan kasama ang mga talagang na mga napakalaki at mga imported na gamit na siyang ginagamit nila sa pagluluto nga nitong shabu. Dahil sabi nga nila, aabutin pa raw ito ng ilang araw dahil maliban doon mismo sa laboratory na ating napasok kanina, meron ding ilang kwarto dito. Ito kasing shabu laboratory, Mel, Mike, nasa basement ito ng compound. Pero maliban dyan sa basement, marami pang mga kwarto dito kung saan meron silang mga na-recover na mga kahon-kahon na hindi pa rin nila nabubuksan hanggang sa ngayon. Pero hinihinala nga nila na yun nga ay mga chemical pa rin na sangkap nga doon sa paggawa ng shabu. Positive siya sa net. Shabu. Pero ito-confirm pa siya sa laboratory. So, galing po. So, in other words, lahat yung mga nasa laman ng drum na yun, may pagtawag natin. Yung dalawa. Ano yung siya parang ingredient sa paggawa ng shabu? O yan na mismo? Yan na mismo. Pero i-recrystallize pa. Sabi ng mga dito, ng mga barangay tanod dyan na nakausap natin, mga ilang buwan na itong walang tao. No? Actually, kung napansin nyo, talagang wala silang kuryente. No? Kasi pati nga yung mga main lines ng mga wiring nila mismo ay ninakaw. Yan ang subject ng investigation ng ating mga investigador to really find out kung sino nag-operate dito. Mike, hinihinala nga nila hanggang ngayon nga na nandito pa raw sa bansa itong ang nag-ooperate itong warehouse, pero hindi na nga raw ito pumupunta dahil nga nung ma-discover nga ang mga shabu laboratory sa Ayala, Alabang noong mga nakaraang buwan ay kaagad silang nagkaroon ng duda na
posibleng konektado nga ito, kaya sa mga oras na ito ay nagtatago na nga rito. Ganun pa man, talaga daw na pupursigihin nila ito dahil base na nga rin daw doon sa naging statement ng caretaker, nitong Abril pa lamang ay nakapagbayad pa raw ang mga umuupa nito. Hanggang sa mga oras na ito, Mel, Mike, nandito pa rin po itong mga otoridad at tuloy-tuloy pa rin ang kanilang isinasagawang inventaryo. At gaya nga ng ating nabanggit, talagang matatagalan nga raw ito dahil nga sa dami talaga ng chemical. At linawin natin yung kanilang mga na-discover kanina, it's not considered as totally waste dahil talaga daw mapapakinabangan pa. In fact, karamihan po doon sa mga na-recover nila ay nasa last stage na raw. So, hihiwalay na lang daw ito, crystallization ang tawag doon, at ito na nga, ang product nito ay yung mga shabu nga na nabibili na sa market. Mike? Marisol, kanina nakita namin yung video ng papasok ka sa loob. May amoy pa ba dyan hanggang sa mga sandaling ito, Marisol? Mike, hanggang sa mga oras na ito talaga napakasangsang pa rin ang amoy. No? Hindi nga kakayanin actually kung wala kang face mask, pero kumbaga nasanay rin tayo simula nung kaninang umaga pa nga tayo nagbabantay dito. Pero hanggang ngayon talagang amoy na amoy pa rin ang masamang amoy na nanggagaling doon sa basement. At dito mismo sa loob kasi ng warehouse, ng compound, meron kasi mga chemical din dito sa kwarto. Rather sa mga iba't ibang rooms dito. Meron bang impormasyon dyan sa lugar na yan kung ano ang gagawin doon sa mga sangkap, yung mga chemical na sinasabi mo, pwede pang pakinabangan at posible pang gawing shabu sa mga susunod na mga panahon? Marisol? Mike, yun talaga yung ating tinanong. Ito ba ay talagang wasted na o talagang mapapakinabangan? Mapapakinabangan para. Merong daw sinusunod na process dito ang PDEA. Kasi ito, Mike, lahat ito turn over na sa PDEA at saka PNP AgeSoft. This is actually a joint operation na. At sila nga raw ang magsisecure nitong mga gamit. As of this time, ang primary kasi nila, Mike, objective nila ngayon is to recover muna itong mga chemical. Tapos tuloy-tuloy pa rin ito. Basta ang kanilang kahit po nag-positive na kasi ito sa field test kanina, Mike, i-undergo pa rin nila ito sa test sa laboratory nila para talaga matiyak na shabu nga ang mga ito. Maraming salamat, Marisol Lapturaman.